O eto pa ho, ang sumunod naman sino mga kababayan? Wala hong iba kundi si Manong Chavit ho, mga bossing. O eto ha. O, puro kalokohan daw. Manong Chavit, parang bata pa lang kami. Alam na namin yan, no? Parang alam na namin na ikaw puro kalokohan din. O, sikat na sikat ka nga dati nun eh. Sabi, o kapag ka si Manong Chavit ang binangga mo, nako yari ka, may kakalagyan ka. Dati ho, mga kababayan, madaming takot kay Chavit Singson. Pero ngayon ho, hindi na ho yata. Bakit? Tingnan nyo ho, ultimo, yung mga kalugar niya. Ultimo, yung mga kabayan niya sa Narbacan. Di ba? Yun na ang nagdebanda sa kanya. Yun na ang lumaban sa kanya, mga bossing. Bakit? Lumalakas po ang loob ng mga Pilipino eh. Dahil po sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, walang pakialam ang gobyerno kung kaibigan nila yung irereklamo mo, hindi nila tutulungan yan. Hindi nila bibigyan ng utang na loob yan o hindi sila tatanaw ng utang na loob dyan. Di po ba? Kaya nga po nagtatampo itong si Chavit Singson kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayoko na. No? Yung administrasyon ni Marcos hindi marunong makakilala. Ganon. Kahit pa santambak ang naging donasyon mo doon sa pangangampanya ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi ka niyan kukonsintihin. Pag may nagreklamo sa iyo, demanda ka, kulong ka. Diba, Boss Mark, sabi pa nga ni Chavit, matalo manalo sa pagtakbo niya noon, may ATM ang Pinoy. Ay, ganun? Ano nangyari doon, sir? Reggie TV. Puro kalokohan. Chavit Singson denies plotting against Marcos. Yun pa nga lang, yung huli, kailan mo ba yun? September 21, mga kababayan, kung maalala nyo ho. Nandun, naglalakad si Boss Chavit Singson. Yes, naglalakad si Boss Chavit Singson sa labas po ng EDSA. At ang akala niya, ang isisigaw o ihihiyaw sa kanya Chavit, Chavit, Chavit. Akala ganun ho, mga bossing. Pero, hindi ho. Alam nyo kung ano yung sinigaw, mga kababayan? Kurakot. Kurakot. Yun ang isinigaw, mga bossing. Di ba? Saglit lang ha. Oh. Okay. Di ba? Jordan G, may tinype ako doon sa main channel. Pakitingnan. Sabi dito, former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson on Wednesday rejected allegation linking him to a destabilization plot, no, against the Marcos administration. Diyos ko, nakita pa nga, namataan pa nga yung ano mo dun eh. Yung dalawang bus mo dun eh. Para saan yun? Para pangharang lang? Sa mga rallyista? Hindi, kami naniniwala doon na humahakot ka ng tao tapos ilalagay mo dyan sa mga rally na yan. Chavit, siguro kahit maka1 milyon tao ka pa at kahit yung sinabi ni Pebbles Talakera na binayaran mo daw yung mga general 300,000 daw kada ulo para retired general ho mga bossing, sabi ni Pebbles Talakera, binayaran ni Chavit yung mga retired general para sumali. Magkano? 300,000 daw. Ayun. Napasali yung mga retired general daw, mga kababayan. Kung totoo yun, destabilisasyon niya ang ginagawa ninyo. Di ba? Ikaw nga ang financier kung totoo yun. Bakit po kasi ginagawa ni Chavit ito? Hindi ho kaya dahil doon sa dahil po doon sa mga nasisilip sila, doon sa mga conflict of interest, no? Halos karamihan ng mga proyekto doon sa kanilang lugar, sila lang ang gumagawa. Tapos ano pangalan? Nung kay Chavit Singson na construction company sa trap, partas yung mga bus niya, di ba? Sa trap yung ganun. Tapos
Luis Chab LCS. Yun daw. Kaya po, nagmamaktol si Chavit Singson. Sabit Singson, Embalmer. Sabi ni Ginger Cat, tanggalan ng benepisyo yung mga retired general na sumali sa panggugulo. Dapat nga lang ho. Oo, no? Dapat lang ho, mga kababayan. Alisin na nga din yan mga yan eh. No? Oo. Kala ho yata, hindi yata. At ang nakikita ko dito, mga boss chief Amosep, Chavit, Bongo, yan po yung mga magiging kauna-unahan na mga politiko na maaaring pumasok o makakadanas nung rehas na bagong gawa po ng gobyerno, mga bossing. Sabi ni Gaaala, ubusin nyo pera ni Chavit. Sige, hakot pa more ng bayan. Wala, kinakailangan nilang gawin yun. Yung mga susundo ng mga tao, o saan pupunta po? Li kayo, welga! Kinakailangan pong gawin yun, mga bossing. Bakit? Tingnan nyo nga po, yung kanilang mga mautog. Nung dati po, ang dating Pangulong Duterte, nandoon pa mismo sa mautog-mautog. Wala nang pumupunta. Ngayon, sila Kiko Barsaga, yung mga nangunguna, diyan sa mga mautog-mautog, wala din pumupunta. 100? Yung pumunta doon sa huling parali ni Kiko Barsaga, ano yung pinagyayabang ni Kiko Barsaga na aaraw-arawin daw nila? Yung Forbes Park. Bakit ngayon wala na? Dahil 100 lang ang pumunta? Tapos umulan ng konti? Umulan ng konti, naging 50 na lang ho, mga bossing. Di ba? Wala nang sumasama sa kanila. Kaya nga ako napapaisip ako, totoo kaya na may sasama na 1.5 million doon sa rally nila? Well, kung sumama, edi nag-rally kayo. Pero hindi nyo mapapaniwala ang mamamayang Pilipino na yung kalahatan na yan, na yung sumali dyan, majority na ng Pilipinas. No? Hindi. 119 million ang Pilipino ngayon. No? O baka mali na ako, baka nag-iba na. Baka tumungtong na ng 120. O baka bumaba na dahil doon sa tokhang-tokhang ni Duterte. Di po ba? Ngayon, alisin ho natin to mga bossing. Since napag-usapan na natin yung rally-rally na ho na yan, mga kababayan. Di ba merong patawag ang INC na rally ho? 3 araw nga daw, mga kababayan. 3 araw daw yung parally, mga bossing, ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, kaka-research, kakahanap-hanap namin, sabi ni Just Vincent, Parmark, takot na si Bato at magtatago na. Nagtatago na. Anong magtatago pa? Ikaw talaga. No, hindi na nga pumunta doon sa Senado, hindi na nga umattend sa Senate paano pa? Game, Chi! Sabi dito, mga kababayan, pakinggan natin itong video na nahagilap, nakita namin kasi nagtataka kami Nag-uusap-usap kami doon sa team, no?